natin na nandiyan ngayon ay mga popular. Meaning, hindi po lahat ng tao ay siya. Hirap ibigilin at may mga issue sa lipunan natin. For example, po yung divorce. Nandiyan ba yun? Sa ano natin? Hindi dito. Ay, di wala dito. Wala dyan. Sa ano na yan? For natin na yan. Ayan. For example po yung divorce, hindi po ba corporate nation tayo? No? So, ang hirap na ilang beses na yun. Actually, napasa na siya sa Congress, hindi ba? Tapos, hindi pinirmahan ng mga senators. So, hindi ganun kadali na magpasa ng batas dito sa ating bansa. 2017, napas yung SOGI bill natin. Pasado po siya sa Kongreso. Tapos, noong 2019, parang nabitin na siya sa Senate. Hindi na siya nakakulit. Yes, pero noong early 2000 pa lang, yung SOGI Equality Bill ay pinasa na po ni Senator Miriam Defensor Santiago. Siya po yung pinakauna na nagpasa doon. So, ano yun, early 2000. So, tama siya. 20 plus years na po. And nakuha yung alyansa namin, yung nakapagkita ko sa kanya, kasi sabi ko sa kanya, ano ba yung pwede kong matutulong sa mga LGBT? Sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, ano ba yung pwede kong matutulong? Sabi niya, simple lang po ma'am, gusto lang po namin respetuhin kami. Yun lang yung sinabi niya sa akin. Kasi nga, hindi ko akalain na, hindi pa napapasa yung SOGI bill natin. So akala ko nilaganakas na siya. So ano ginawa ko, binanakas ko, kaya nalaman yung history. Tapos ngayon, ang ipopropose po natin para less polarizing siya. Kumbaga, hindi siya masyadong pakinitan pagdating sa Senate is gagawin natin siyang general yung ating batas. Parang anti-discrimination act lang siya. Tapos ipapasok natin sa loob ng batas yung mga LGBT. So, magiging para sa lahat na po yung anti-discrimination natin. So, baby steps lang po tayo. Para at least hindi naman yung parang puro pangako lang. Diba? Parang mangyayari yan. Baka mamaya puro plataforma na lang yung nangyayari. Diba? Doon sa Quezon City, hindi ako pumayag. Yung pinanako ko na magkakaroon tayo ng pamantasan ng lungsod ng Quezon or Quezon City University. Noong 2016, tumatakbo pa lang ako. Yun yung platform ko. Hindi ako pumayag kung naging pag-elect noong 2019 nang wala Quezon City University. So, ako po yung author po, principal sponsor ng Quezon City University. Kaya po nagkaroon ng State University or pang-publikong kolegyo ang lungsod ng Quezon. Pinatay ko naman po yun sa pamatasan ng lungsod ng Quezon. So, pag meron po kayo mga questions, gawin lang po sa akin. Ang actually, araw-araw na naman sinasagot ko yung divorce. Pero sa tingin ko, hindi naman yung panganguni sa akin ngayon, ano? Hindi naman siguro yung divorce. Pero kung tatanungin niyo ako yung divorce, isa lang. Pinag-aralan ko rin kasi siya ng photo. Sobrang malapit kasi ako sa mga babae dito sa Quezon City. Nung nanalo ako ng dito sa Quezon City, noong 2016, mag-isa lang ako ng babae. Kaya doon talaga ako naging malapit sa mga babae. Tapos, hindi naman po ako tatakbo ng kababaihan party list na first nominee kung hindi ko naman po kayang ilaban ng mga babae. So, maniwala po kayo sa akin kung ilang mga solo parents na po, ilang luha ng mga solo parents yung nakita po. Isa po doon sa mga problema po nila, kaya po kasama yung divorce sa akin kasi hindi ko talaga gusto yung divorce before. Kaya ako talaga napag-aralan yan dahil dito sa kababaihan party list talaga. At sa mga experience ko po, hindi lang ng isang pagsinagalawa na nag-start ng 2016. Kasi kapag nagkasawa ka, di ba iisipin mo, hindi mo naman iisipin na maghihiwalay kayo, tama ba? Iisipin mo habang buhay kayo magsasama. Tapos, bigla yung asawa mo, babae o lalaki mo yan, pero 90% of the time lalaki ito, no? Halimbawa, magsasabi or magdudugay. Tapos, 1 month pa lang, hindi na wala nang padala sa'yo o hindi ka nakilala, 1 month pa lang. So, ilang luha na po yung nakita ko mga ganyan. Kaya po naisip natin yung divorce. Bakit? Kasi kung 1 year na, baon ka na sa utang, sa 5-6, tapos noon, dahil siya po yung mga
grounds for divorce nila. And pare-pareho na lahat yun ay by irreconcilable differences. Sa China nga lang, sa China may 30 days na cooling off period. Sa Saudi Arabia, pagdating doon, at sa mga ibang Arabian countries, lalaki lang po ang pwedeng mag-file ng divorce. Ang babae hindi. So, iba-iba po bawat bansa. So, tayo naman, ang gagawin naman natin sa atin, para mapagbigyan yung mga solo parents at yung mga nangangailangan nito, yung mga binububog, hihintayin mo pa ba mo ng mamaray ka bago ka makapag-divorce, diba? So, yung mga nangangailangan nito, para mabigay po natin, tatagalin natin yung irreconcilable differences. At sa tingin ko, pag tinanggal natin yun, mapapasa yun sa Senate. Pipirmahan yun ng mga senators. Kasi, pinili lang natin yung grounds natin eh. So, ganun po. Pinili ko lang po talaga yung grounds. So, number 1, yung domestic violence. Number 2, yung abandonment, yung diniscuss ko kanina. Tapos, number 3, incest po, or rape. Number 4, drug abuse. So, yun. Infidelity. Pero hindi ito yung simple infidelity. Diba? Tayo naman, tayo yung mga babae na nandito. Pagka meron tayong nakuhuli natin yung asawa natin, okay lang sa atin, pagka humili ng tawad sa atin, diba? Kasi karamihan sa mga babae, ayaw nilang napakit kung alam nila na walang diba? Karamihan yan, karamihan. Pero ito yung sitwasyon na to ay kapag pinili na yung asawa natin, na doon na siya tumira sa kapitbahay. At doon na siya magkaroon ng asawa. Yun na yung maging asawa niya. Eh, di pala asawa. Yun na yung maging kasama niya at magkaroon sila ng mga anak. In short, nagkapamilya na sila. So once na gawin niya yun, once na piliin niya yung kabila, doon ka na mag-file ng divorce. Bakit? Kailangan mo bukayin ng mga anak mo eh. Para at least, ulitin ko, para at least yung kinikita niya, may makuha ka sa kinikita niya, may pambuhay ka sa mga anak mo. Hindi ko naman sinasabi na huwag siya magtrabaho. Magtatrabaho din yung babae. Diba? Kayo natin magtrabaho eh. Malakas tayo. Pero at least meron tayo pang simula. So doon po nagmula yung divorce. At yun lang po yung grounds natin. Tapos yung paraan ko rin po para ma-approve ang ating SOGI bill, doon lang po nagmuna tayo mag-start sa Anti-Discrimination Act po natin. So general siya. Magiging general siya. It applies to everyone. Kasi meron din naman po mga lalaki na binubukpok ng asawa. Meron din mga lalaki na hindi naman lahat ng 100% lalaki.